Chapter 11. Balak sanang kausapin ni Jessie kinabukasan si Jordan, pero hindi ito umuwi sa condo unit. Nang subukan niya itong tawagan ay unattended ang number nito. Ngunit nang hindi rin siya makatiis ay tinawagan na niya ang office number nito. Nakailang ring ang telepono bago sinagot ng sekretarya. Hi, si Mrs. Montero ito. Pwede ko bang makausap si Jordan? Agad na tanong niya. Nasa loob pa siya ng opisina niya, ma'am. Pero magpupunta kami sa conference room after 20 minutes para sa contract signing with Mr. Chen. Iko-connect ko ho kayo sa kanya. For a while, ma'am. Sabi nito at saglit na nawala. Pigil ang hininga niya habang naghihintay. Ma'am. Sabi ng sekretarya sa kabilang linya. May kausap ho pala siyang importanteng tao sa private line. Hindi raw ho niya kayo makakausap. Pasensya na ho, Mrs. Montero. Napahigpit ang hawak niya sa auditibo at nakagat ang ibabang labi. Pilit na hinamig niya ang sarili bago nagsalita. Sige, salamat. Ibinaba na niya ang telepono at nanghihinang napaupo sa couch. Ayaw niyang isipin, ngunit nagsusumigaw ang katotohanan. Iniiwasan siya ni Jordan kung bakit ay hindi niya alam dahil ayaw nitong sabihin. Nanatili siyang nakaupo kahit pa dapat ay pupunta siya sa main branch ng Yellow Ribbon. Hindi niya magawang kumilos upang mag-ayos dahil hindi siya mapakali. Pagkalipas ng kalahating oras, hindi niya namamalayang dumaan ang oras. Ay wala sa loob na binuksan niya ang plasma TV. Pumungat sa kanya ang news channel na palaging pinapanood ni Jordan. Napadiretso siya ng upo nang agad na nakilala niya ang asawa. Nasa kanan nito si Mr. Chen, samantalang nasa kaliwa ang ama nito at ang board of directors ng kumpanya. Hindi niya alam na ibo-broadcast pala ang pagpirma ng mga ito ng partnerships contract. But then again, hindi na siya nagtaka. Malaking move para sa hotel industry ang partnership. Pinagmasdan niya si Jordan sa telebisyon na nakangiti sa animo walang problema. Pinakinggan din niyang mabuti ang speech nito kung saan ay sinabi nitong ilang taon ng plinano ang expansion at malaking tulong ang pagpirma ni Mr. Chen sa kontrata. Kasunod niyon ay nagsalita si Mr. Chen at pagkatapos ay ang ama ni Jordan. Bago matapos ang speech ni Mr. Montero, nagpahaging pa ito na maaari na itong magretiro ngayong nag-asawa na si Jordan at nangyari na ang partnership. Nasisiguro daw nito na walang aangal kapag ibinigay na nito ang lahat ng kapangyarihan sa kumpanya kay Jordan. Sinundan ang sinabi nito ng masigabong palakpakan at batian. Magkahalong saya at lungkot ang nadama ni Jessie. Masaya siya na malamang natutupad na ang lahat ng mga plano ni Jordan. Tama ito na ang pagpapakasal nito ang sagot sa lahat ng problema. Ngunit nang sumagi iyon sa isip niya, ay hindi niya naiwasan ang pagsigid ng kirot sa puso niya. Dahil natutupad na ang plano at agenda nito sa pagpapakasal sa kanya. Ibig sabihin ay wala na siyang halaga rito. Marahas siyang umiling upang pawiin ang isipin. Pinatay niya ang TV at napabuga ng hangin. Hindi siya maaaring manatili roon ng mag-isa dahil kung ano-ano ang naiisip niya. Ilang segundo ang lumipas bago siya nakapagdesisyon. Pupunta siya sa Montero Hotel at kakausapin si Jordan.
Kung ayaw siya nitong kausapin sa telepono, pues kakausapin na lang niya ito ng personal. Lihim na nakahinga ng maluwag si Jordan nang sa wakas ay makatakas na siya sa mga bumabati at nakikipagkamay sa kanya. Gayon din sa mga press people na nais siyang kapayanin. Sa totoo lang, wala siya sa mood na humarap sa maraming tao. Hindi lang talaga niya magawang ikansela ang event dahil matagal na niyang nais na maganap ang pirmahan ng kontrata. Kung tutuusin, dapat din siyang matuwa sa pahaging na ginawa ng kanyang ama kanina, na handa na nitong ibigay sa kanya ang full authority sa kumpanya. It was supposed to be a wonderful day, pero hindi lubos ang nadarama niya. Lalo na kapag naaalala niya si Jessie at si Yuji, ang lalaking mahal pa ng asawa niya. Napatiimbagang siya. Nang tanungin siya ni Jessie kagabi kung ano ang problema, hindi niya alam kung paano sasagot na hindi magmumukhang katawa-tawa. At nang pilit niyang buuin sa isip ang mga dahilan kung bakit siya naiirita, lalo lamang nag-init ang ulo niya dahil hindi niya iyon magawa. Basta tuwing naaalala niya kung paano nito pagtuunan ng atensyon si Yuji, ay para siyang nangangating hatakin na lang ito pauwi. Ngunit nang sila na lang, ay naiinis pa rin siya. Kapag tinitingnan niya ito ay umiinit ang ulo niya na hindi niya maintindihan. Dahil naaalala niya kung paano ito umakto nung nasa bahay pa sila ng mga magulang nito. Dahil doon, mas pinili niyang bumalik sa opisina at magtrabaho kaysa umuwi sa bahay at matulog kasama si Jessie. Pero pinagsisisihan niya yon dahil nang nasa opisina na siya, kay Jessie bumabalik ang isip niya. Napapaisip siya kung natutulog na ba ito o kung gaya niya ay hindi rin ito mapakali dahil hindi sila magkasama kagabi. It was weird. Dahil bago niya ito nakilala ay sanay siyang nagpapalipas ng gabi ng mag-isa. Subalit napagtanto niyang mula nang ikasal sila ay marami na siyang bagay na dati ay sanay siyang gawin, pero ngayon ay hindi na. Sanay na siyang bahagi ito ng pang-araw-araw na buhay. At mawala lang ito saglit ay parang may kulang. Napaigtad siya nang may tumapik sa balikat niya. Nang lumingon siya ay nakita niya si Jeff. May nagtatakang ekspresyon sa mukha. Naroon din ito sa press conference, ngunit mas piniling sumabay sa kanya kaysa sa kanyang ama at iba pang board of directors. Ngayon lang uli kitang nakitang ganyan mula nang ikasal ka. Mukha kang iritable, Jordan. Una nito sa mahinang tinig upang marahil ay hindi masyadong marinig ng mangilan-ngilang kasabay nila. Bago pa siya makasagot ay bumukas na ang elevator sa ground floor. Agad siyang lumabas, ngunit naramdaman niyang sumunod si Jet. Ang balak niya ay umuwi muna para magpalit ng damit. Tutal, sigurado naman siyang wala na sa condo unit si Jessie. Patungo na siya sa entrance ng hotel nang matigilan siya. May nahagip ang mga mata niya. Napatiimbagang at naningkit ang mga mata niya nang masigurong ang babae at lalaking pawang nakangiti at mukhang abala sa pag-uusap ay walang iba kundi sina Jessie at Yuji. Ano ang ginagawa ng mga ito roon at doon pa naisip magngitian? You're asking me why I look irritated, Jet? Kigil na sabi niya. Yeah. Naningkit ang mga mata niya. Someone who's supposed to be mine is smiling like crazy at someone else.
dahil hindi siya dapat tumitingin ng ganyan sa ibang lalaki. She's supposed to look only at me and no one else. And the thing that pisses me off is the fact that I don't even know what to call this feeling. Basta, nagiinit ang ulo ko. Lalo siyang nainis nang tapikin ni Yuji sa ulo si Jessie at mukhang may sinabing ikinangiti ng huli. At kapag hindi pa tumigil ang kaibigan mo sa ginagawa niya sa asawa ko, makakatikim na talaga siya sa akin. Tugtog niya sa mas mapanganib na tono. Ilang segundo ang lumipas bago niya narinig ang pagpalatak ng kapatid niya. Oh, I get it. You really don't have any idea, brother. Hindi pa naman ako naniniwala kay Sisi nang minsan sabihin niya sa akin na wala kang alam tungkol sa bagay na yan. Nabaling dito ang tingin niya dahil sa nahimigan niyang pambubuska sa tinig. Get what? Sikmat niya. Umangat ang isang sulok ng mga labi nito. That feeling of wanting to monopolize her, of wanting to possess all of her, that's love. You're in love with your wife, Jordan. Hindi siya nakahuma at napatitig na lamang dito. Ang ibig ba nitong sabihin ay naiirita siya? Nagagalit at naiinis ng ganoon dahil sa pag-ibig? Na ang halo-halo at hindi maipaliwanag na mga emosyong nararamdaman niya para kay Jessie ay pagmamahal. At hindi siya aware doon. Mukhang nakita nito ang pagdududa sa mukha niya dahil muli siya nitong tinapik sa balikat. Weird, alam ko. Nalito rin ako nung una kong naramdaman yan para kay Sisi. But it's true, brother. Halatang halata ka. For one thing, yung iritasyon mo, selos yan. Nagsiselos ka kay Yuji. And when there is jealousy, there is love. Believe me, I've been there. Sa'yo pa nga, remember? It took you 33 years to fall in love. Huwag mong hayaang mawala. Come on, nakatingin na sa atin ang asawa mo. Sabi nito. Napatingin uli siya kay Jessie. Nakatingin na ito sa kanya. Kumislap ang mga mata nito sa magkahalong pag-aalinlangan at iba pang emosyong nagpasikip sa dibdib niya. Talk this all with your wife, Jordan. Ako na ang bahala kay Yuji. Maniwala ka, hindi siya threat sa'yo dahil mahal na mahal niya ang asawa niya. At sa nakikita ko, wala ka rin namang dapat ipag-alala sa asawa mo. Look at her and you will know. Naglakad na ito patungo sa kaibigan nito. Si Jessie ay tila nagpaalam na kay Yuji bago muling tumingin sa kanya at nagsimulang lumakad palapit. Nahigit ni Jordan ang hininga at nanatiling nakatayo. Hindi niya magawang ilayo ang tingin sa mukha ng babaeng mahal. Ngunit ang tanong ay kung ganoon ba ang nararamdaman nito o kung mahal pa rin nito ang lalaking kanina lamang ay kausap nito. Ayaw niyang aminin, ngunit sa totoo lang, natatakot siyang malaman ang sagot. But he had to know. Mabilis ang tibok ng puso at halos hindi makahinga si Jessie habang naglalakad siya palapit kay Jordan. Lalo siyang natensyon dahil nakatitig ito sa kanya at ni hindi kumikilos upang lapitan siya. Nang sa wakas ay nasa harap na siya nito, huminga siya ng malalim at tumingala rito. Kapag kuwan, ay alanganin siyang ngumiti. Jordan, bakit kasama mo na naman siya? Tanong nito sa malamig na tinig na nagdulot ng kirot sa dibdib niya.
Sino? Nalilitong tanong niya. Bilang sagot ay lumampas ang tingin nito. Sinundan niya ang tinitingnan nito at agad na nakuha kung sino ang tinutukoy nito nang makita si Yuji, na ngayon ay kausap si Jet. Bahagyang kumunot ang noo ni Yuji nang may sinabi rito si Jet bago biglang bumaling ang tingin sa kanila. Nang masalubong niya ang tingin nito, bigla itong ngumisi. Kumaway pa ito na ginantihan niya ng ngiti. Napasinghap siya nang hawakan ni Jordan ang mukha niya at bigla siyang iharap dito. Naumid ang dila niya nang makita ang paniningkit ng mga mata nito at pagtiim ng mga baga. Sa akin ka lang tumingin. Only me, understand? And answer my damn question. Mariing usal nito. Napalunok si Jessie sa galit na nakita niya sa mga mata nito bago niya nagawang sumagot. Nagkasalubong lang kami sa entrance. Pupuntahan daw niya si Jet. At ako, pupuntahan kita. Kasi nag-aalala ko dahil hindi ka umuwi kagabi at kapag tumatawag ako, hindi mo sinasagot. Tapos kanina. Saglit siyang tumigil sa pagsasalita at napahagat labi nang bahagyang mag-init ang sulok ng mga mata niya. Kanina, nang tumawag ako sa opisina mo, kahit sinabi ng sekretarya mo na wala ka namang ginagawa, hindi mo ako kinausap. Pagtatapos niya sa nais sabihin. Kumislap ang mga mata nito at sa isang iglap ay bahagyang nawala ang galit doon. Kapagkuhan ay bigla siya nitong binitiwan at nag-iwas ng tingin na para bang may gumugulo sa isip nito. Sinamantala niya yon. Jordan, bakit ka ba nagkakaganyan? Okay naman tayo kahapon ng umaga, hindi ba? Why did you suddenly turn cold? Sabihin mo sa akin. Hindi ba sabi mo, dapat ay maging tapat tayo sa isa't isa? Kung may problema ka sa akin, sabihin mo. Kung sa tingin mo, muli siyang napahinto dahil tila may bumikig sa lalamunan niya. Sinalubong niya ang mga mata nito at pinakatitigan ito upang huwag itong mag-iwas ng tingin bago nagpatuloy sa mas mahinang tinig. Kung sa tingin mo, hindi mo na ako kailangan dahil natupad na ang mga business plan mo, tell me, hindi yung naghihintay ako sa'yo buong gabi hanggang umaga sa pag-asang uuwi ka. Aniya ritong hindi na napigilan ang paggaralgal ng tinig. May kumislap na emosyon sa mga mata nito na nagpasikip sa dibdib niya. Bago pa niya malaman ang susunod na gagawin nito, bigla siya nitong hinatak pasakay sa elevator. Nang may akmang sasabay sa kanila, ay tinapunan ni Jordan ng matalim na tingin ang mga yon. Dahilan para umatras ang mga yon. Marahas na pinukpok nito ang boton na pinakamataas na floor. Nang umaakyat na ang elevator, ay saka siya nito hinarap. Hinanda niya ang sarili sa mga sasabihin nito. Ngunit muli ay nabigla siya sa ginawa nito. Bigla nitong ikinulong ang mga pisngi niya sa dalawang kamay nito at walang salitang siniil siya ng halik sa mga labi. Mariin at mapusok ang halik. Napapikit siya at nag-init ang sulok ng mga mata. Sa loob ng lampas isang buwang pagkakakilala nila, natutunan niyang makilala na may dalawang klase ito ng halik. Ang halik ay sensual at mainit na alam niyang patunay na nais nitong makipagniig sa kanya. At ang isa, at ang laging nagpapainit sa puso niya, ay iyong halik na sa kabila ng diin at pusok ay damang-dama niya ang pag-iingat at pagsuyo. Ang huli, ang paraan nito ng paghalik ng mga oras na yon. Jordan was kissing her
as if he was telling her he loved her. Sa naisip ay tuluyan ng tumulo ang mga luha niya. Mukhang naramdaman nito yon dahil tumigil ito sa paghalik at hinihingal na sinalubong ang mga mata niya. Nakagat niya ang iba pang labi nang makita ang mga emosyon sa mukha nito. There was combined pain, regret, tenderness, and love. Wag mo na uling sasabihing nagsasawa na ako sa'yo at hindi na kita kailangan. Dahil kahit kailan ay hindi yun mangyayari. I need you and I will never grow tired of you. Kung alam mo lang kung gaano ako kamiserable kagabi. Hindi rin ako nakapagtrabaho sa kakaisip sa'yo. Kung alam mo lang kung gaano ako kinakain ng iritasyon dahil nakikita kitang ngumingiti at nakikipag-usap sa ibang lalaki na alam kong siya ang dahilan kung bakit ka nagpakasal sa akin in the first place. If you only knew how jealous I was that you don't love me the way you love him. Hindi mo masasabi yan. Marahas na wika nito. Napamaang si Jessie rito nang tumino sa kanya ang mga sinabi nito. Wait, nagkakaganyan ka dahil kay Yuji? Dahil alam mong siya ang... Paano mo nalaman? Nalilitong tanong niya. May kumislap na sakit sa mga mata ni Jordan. It's obvious. Given the way you look at him, Jessie. Siya ang lalaking tinutukoy mong hindi mo na dapat mahalin, hindi ba? Ang dahilan kaya mo ko pinakasalan ay dahil gusto mo na siyang kalimutan. But as far as I can see, you still haven't forgotten him. Nataranta siya sa hinanakit na nahimigan niya sa tinig nito. Napapikit siya sa mga braso nito. Hindi yan totoo. Oo, siya nga ang lalaking minahal ko at gusto nang kalimutan. Pero hindi totoong mahal ko pa rin siya, Jordan. Narealize ko yun nang makita ko uli siya. Wala na yung dati kong damdamin sa kanya. Wala na rin kahit yung sakit na madalas kong maramdaman kapag nakikita ko silang magkasama ng ate ko. And you know what? Narealize ko na mula nung araw na ibigay ko sa'yo ang sarili ko, hindi na siya sumagi sa isip ko kahit isang beses. Kung ano man ang naramdaman ko para sa kanya, nakaraan na yon. Iba na ang mahal ko at ikaw yon. Pag-amin niya. Nanlaki ang mga mata nito at bahagyang umawang ang bibig habang nakatitig sa kanya. Humugot siya ng hangin at nagpatuloy bago pa siya mawala ng lakas ng loob. I know I married you for the wrong reason. Pero hindi ko pinagsisisihan ang desisyon ko. Dahil sa loob ng mga panahong magkasama tayo, naging masaya ako. Pakiramdam ko, palagi ay ang ganda-ganda ng bawat araw. When I found you, I learned to love again. At kagabi, nung ako lang mag-isa sa bahay natin, pakiramdam ko ay may malaking bahagi ko ang nawala. Ni hindi ako makatulog. Kasi pakiramdam ko, ang laki-laki ng kama. It was just one night, but I badly miss you. Kaya please Jordan, wag mo na uli akong iiwang mag-isa ng ganoon. Pakiusap niya. Humugot ito ng malalim na hininga at niyakap siya ng mahigpit. Napapikit siya nang makulong siya sa mga bisig nito. Her heart swelled when he placed a kiss on top of her head. I'm sorry, hindi ko na uulitin. Pinagsisisihan ko ang ginawa ko. I was just so overwhelmed by this new emotion that you awake in me. Mula nang makilala kita, may mga bagay tungkol sa akin na bigla na lamang lumabas na kahit ako ay hindi alam na mayroon ako. Last night, I also couldn't sleep because I was thinking of you. Kahit lumayo ako sa'yo, ikaw pa rin ang naaalala ko. Your voice, your smile, your warmth, everything.
Hindi ko alam kung paano at bakit nangyayari ang mga ito sa akin. Then Jet pointed it out to me. Tama siya. I was clueless. Usal nito sa buhok niya. Bahagya itong lumayo at itinaas ang baba niya upang matingnan siya sa mga mata. May masuyong ngiti sa mga labi nito. He said I was in love with you. And I realized he was right. Mahal kita, Mrs. Jessie Montero. Maybe I've been in love with you ever since the first time I met you. I just wasn't aware of it then. Pero ngayon, sa tingin ko, iyon ang pinakadahilan kung bakit kita inalok ng kasal. The cruelest part of me just convinced myself, and even you, na kaya kita inalok ay dahil sa negosyo. Pero maniwala ka, na gaya mo, masaya rin ako mula nang makilala kita. In fact, I never thought I will be this happy my whole life. At dahil yun sa'yo, buong pusong usal nito na sinundan nito ng masuyong halik sa mga labi niya. Napangiti siya nang ilayo nito ang mga labi sa kanya. Tinitigan niya ang mga mata nito at sinapo ang magkabilang pisngi. I love you too, husband. And Jordan? What is it, sweetheart? Tumamis ang ngiti niya. Let's go home now. Lumawak ang ngiti nito nang tila may naalala. Speaking of home, natapos na ng architect na kinuha ko ang design ng bahay na ipapatayo ko para sa atin. Gusto kong ipakita sa'yo. I asked him to design it according to my image of you. Bakit? Ano ba ang image ko sa'yo? Kinintalan nito ng halik ang tungki ng ilong niya bago sumagot. Homey, heartwarming, comforting, and loving. I will love to live the rest of my life and create a family with you in that kind of house. Napagbag ang damdamin niya sa sinabi nito. Matamis siyang ngumiti at ginawaran ito ng halik sa gilid ng mga labi. I would love that. Sang-ayon niya. Wakas.